Hello mga kabayan! Movie Recap Tagalog here. Ang pangalan ng lalaking ito ay Sean Porter. Siya ay isang tagapayo at dating manlalaro ng football na nakatalaga sa Camp Kilpatrick, isang sentro na kung saan ay na-detain ang mga kabataang may mga krimen na nagawa. Simula noon, sinikap niyang tulungan ang mga kabataan doon at baguhin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng sipag, dedikasyon, at liderato. Isang araw, nagsimula ng away si Roger, isa sa mga bilanggong kasapi ng 88 Gang, laban kay Kelvin Owens, isang kasapi ng 95 Gang. Ang away ay dulot ng alitan sa pagitan ng mga gang. Dahil sa kanyang mga aksyon, dinala si Roger sa silid ng isolation detention. Pagkatapos ay pumunta si Porter at pinagsabihan si Roger sa kanyang mga aksyon. Pinayuhan niya si Roger at sinabihan na magbalik tanaw sa kanyang mga aksyon dahil pwede siyang mamatay dahil sa hindi na pagkakasundo ang away ng mga gang. Sinabi rin niya na siya lang ang makapagsasalba sa kanya. Sa maikling salaysay, pinalaya si Roger mula sa sentro ng pagkakulong. Nakita siyang naglalakad kasama ang kanyang pinsan na si Willie Weathers at kasintahang si Daniel. Bigla na lang lumapit sa kanila ang dalawang kaibigan niya na sina Seiko at Lil Dove. Sinabi ni Seiko na ninakaw ng 95 Gang ang bisikleta ng kanyang kapatid at balak niyang gumanti dahil dito. Si Roger, nakakalabas lamang sa bilangguan, ay hindi agad pumayag sa kanilang imbitasyon, ngunit dahil sa pagkakaroon ng sama ng loob, sa huli ay sumang-ayon siya. Noong magsimula silang umatake, bigla na lamang nasugatan si Lil Dove ng isang grupo mula sa 95 Gang. Ang mga kasamahan nito ay napilitang tumakbo at hinabol sila ng isang kotse na pinapatakbo ng mga kasapi ng 95 Gang. Sa pangyayaring iyon, masaklap na namatay si Roger. Ang pagkamatay ni Roger ay nagdulot ng lungkot sa lahat, kasama na ang kanyang inang dumating sa lugar ng krimen. Madalas at karaniwang nauuwi sa pagkamatay ng mga kasapi ng gang ang mga pag-aaway sa pagitan ng 88 Gang at 95 Gang, tulad ng naranasan ni Roger. Pagkatapos nito, pumunta ang pinuno ng 88 Gang na si Freaky Willie upang hingin ang paghihiganti. Pinagtutuunan nila ng pansin si Click at ang kanyang kapatid na si Anthony na nagtatrabaho sa isang supermarket sa lungsod na iyon. Samantala sa kampo ng Kilpatrick, sinabi ng isang gwardya na si Malcolm kay Porter na namatay si Roger. Nang marinig ito, naramdaman niya ang lungkot. Sa parehong oras, bigla na lamang sumugod ang isang bilanggo na si Junior at sinugod ang isa pang bilanggo. Dahilan na magalit si Porter at dinala niya sa solitary confinement ang nag-atake. Nanlumo si Porter sa sitwasyon doon dahil hindi niya magawang tulungan ang mga kabataan na makawala mula sa madilim na bahagi ng kanilang buhay. Noong gabing iyon, kasabay ng emosyon ni Willie, ito ay nagplano ng paghihiganti. Pumunta siya sa supermarket kung saan nagtatrabaho si Anthony. Ngunit nang makita niya ito, tila nag-aatubiling at hindi handang barilin si Anthony. Pagkatapos, ang bala ay tumama sa ibang target at sa bintana ng supermarket. Kaya nagpanik ito at napatakbo paalis sa lugar. Pagdating sa bahay, nakita ni Willie na nasugatan ang kanyang ina sa mukha dahil sa pagkakabugbog ng nobyo ng kanyang ina na dumating sa bahay nang nangailangan lamang ng pera. Umabot sa kasukdulan ang galit ni Willie at hindi na mapigilan ang kanilang away. Hanggang sa tinutukan ni Willie ng baril ang lalaki sa harap ng kanyang kapatid at ina. Hindi na ito nakapag-isip, at agad na pinutukan ni Willie gamit ang baril at namatay ang lalaki. Dahil sa kanyang mga aksyon, kaya napasok ito sa Kilpatrick Camp. Isang araw, nagkaroon ng ideya si Porter na bumuo ng isang football team na binubuo ng mga kabataang kriminal sa Camp Kilpatrick. Isasali nila ito sa isang kompetisyon sa pagitan ng mga mataas na paaralan sa lungsod. Kasabay ni Porter si Malcolm sa pag-convince sa kanilang mga pinuno na sina Paul at Ted na ang ideya ay maaaring magbigay ng pag-asa sa mga kabataan at makatulong sa kanilang mga pagkatao. Umaasa rin siya na magkaroon ng positibong epekto ang kanyang ideya kapag sila ay pinalaya. Sa simula ay tumanggi sila ngunit sa kalaunan ng pag-uusap, ay tinanggap nila Paul at Ted ang kanilang proposal. Samantala, nakitang naglalaro ng basketball ang isang grupo ng mga teenager sa kampo. Habang si Willie ay nag-iisa nang may biglang isang bola na tumalbog sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan ni Junior si Willie na kunin ang bola para sa kanya. Nanatiling tahimik si Willie at ito ay nagpapagalit kay Junior. Bago pa man magsimula ang away, bigla na lamang huminto si Owen, isang teenager, upang pigilan ito.
Ngunit lumilitaw na labis ang hidwaan sa pagitan ng gang ni Willie at ni Owen. Nang magsimula silang mag-usap, mukhang sobrang galit sila sa isa't isa. Ngunit bigla na lamang, ay sinabi ni Malcolm sa mga kabataan na magtipon sa gitna. Pagkatapos ay inanunsyo niya ang kanyang programa upang bumuo ng isang football team. Nakapag-inganyo si Porter ng ilang mga kabataan sa kampo upang sumali sa kanyang team, kabilang si Perez, Bates, Leon, Owens, Evans, Madlock, at si Bug bilang waterboy. Sa simula, nag-alok si Junior na sumali ngunit tinanggihan ni Porter dahil sa pagiging walang disiplina at palaging nagiging sanhi ng gulo. Sa huli, pinili ni Porter si Willie na maging bahagi ng kanyang team dahil gusto niyang mabuhay si Willie ng mas mabuti kaysa sa yumaong si Roger. Wala nang pagpipilian si Willie at sa wakas ay tinanggap ang imbitasyon ni Porter. Simula noon, sinimulan ni Porter at Malcolm na isaayos ang isang malakas na team para sa kanila. Bumisita pa sila sa ilang football club school sa lungsod. Ngunit nang malaman ng mga coach na galing sila sa isang rehabilitation center, tinanggihan sila hanggang sa sila'y makilala ni Torrance, isa sa mga coach sa isang Christian school. Sa una, tumanggi si Torrance at iniisip na walang pag-asa ang team ng mga kriminal. Ngunit dahil sa tulong ni Malcolm, sa wakas ay pumayag siya sa alok ni Porter at nakakuha pa siya ng buong listahan ng laban para sa season sa Sabado ng hapon sa Camino League. Pagkatapos nito, nag-umpisa si Porter na pagsamasamahin ang kanyang team sa Kilpatrick Pitch, at ipinaalam sa kanila na wala itong pakialam kung saan gang sila galing. Sa sandaling ito, sila ay isang team. Pinangalanan ni Porter ang kanilang team na Mustang na laging naniniwala sa pagkapanalo. Umaasa siya na sa tulong ng team, matutupad ang kanyang tatlong layunin. Una, dapat silang mabuhay at mamuhay ng payapa sa dormitoryo. Pangalawa, kailangang maging mabuting mag-aaral sa paaralan. At pangatlo, kailangang sundin nila ang bawat patakaran sa gridiron. Ang gridiron ay ang pangalan ng laro ng football na kanilang nilalaroan. Sa ngayon, maaaring sila ay mga talunan, ngunit kung makakalampas sila sa hamon at mananalo sa laro ng football, ipinapangako ni Porter na sila ay kanilang palalayain sa Disyembre nang walang kondisyon. Nagsimula ang unang practice na pinangunahan ni Porter sa pagtuturo sa kanila na isa-isang bigkasan ng salitang Mustang, ngunit walang isa sa kanila ang tama ang pagbaybay. Pinagsabihan sila ni Porter at sinabing ulitin nila hanggang sila ay maging sabay-sabay. Sa tabi, nakitang nakaupo si Junior na malungkot dahil hindi siya makasali sa kanilang team. Habang nag-ehersisyo, nagreklamo si Evans sa pagiging mabigat nito, na ang palagay niya ay masyadong mahirap ang ehersisyo. Nainis siya kay Porter at umalis sa football field. Ngunit labis na ipinagmamalaki ni Porter na makita ang kanyang team na nagpapakasakit sa kanilang training at sa kanilang mabilis na pag-unlad. Sa loob ng isang buwan, haharapin nila ang Team Panther na 5 beses lamang natalo sa loob ng 3 taon. Sa gabi, habang nagbibigay ng briefing si Porter sa kanyang team, nakitang sinasabog ni Junior ang mga bagay sa isang field. Pagkatapos ay lumapit si Porter sa kanya. Nalaman na si Junior ay naglalabas ng kanyang emosyon. Galit siya sa kanyang sarili dahil sa patuloy na pagiging talunan at pagkamis nito sa 2 kaarawan ng kanyang mga anak. Pagod na siya sa pagiging talunan at gusto niyang gawin ang isang bagay sa kanyang buhay. Gusto niyang sumali sa football team upang maging proud ang kanyang mga anak sa kanya. Nang walang pag-alinlangan, pinayagan siya ni Porter na sumali. Ngunit kinabukasan habang nagte-training, nagkagulo kay Junior sa hindi pagsunod sa mga tagubilin. Pinagsabihan siya ni Porter at pinatutuloy ang ehersisyo. Habang nagpapahinga, tila pinupukaw ni Owen ang emosyon ni Willie at nagbuhos ng tubig sa harapan niya. Sa pagpapatuloy ng training, nasaktan ni Willie nang di sinasadya ang mukha ni Owen na pinagmulan ng galit sa pagitan ng kanilang gang, na nagdulot ng gulo. Kaagad na pumasok si Porter at sinabihan silang itabi ang kanilang personal na mga problema. Galit si Willie na pinatay ng 95 gang si Roger. Ngunit sinabi ni Owen na una nang pinatay ng gang ang kanyang best friend. Pinagsabihan sila ni Porter at sinabing magpatawad sila sa isa't isa, ngunit pareho silang tumanggi. At sinabi nito na magbalik tanaw sila sa kanilang mga pagkakamali. Isang araw, nakaharap ni Porter si Paul. Galit si Porter na palaging naantala ang pondo para sa kanyang football team. Pumutok si Porter sa kwarto at sinabi na dapat nilang madaliin para makabili siya ng tamang kagamitan para sa kanyang team.
Biglang dumating si Ted at sinabi na hindi makakapagtagumpay ang kanilang team dahil ilan sa kanila ay mga pumatay. Gayunman, taas noo sinabi ni Porter na tiyak na magagawa niyang mapaiwas ang mga kabataan sa pagpatay muli. Punong-puno ng emosyon na lumabas si Porter sa kwarto. Lalong uminit ang galit ni Porter nang makita niyang hindi pa rin nagagawa ng kanyang team ang pag-aayos ng kanilang formation. Nagpasya si Porter na ituloy ang training hanggang sa maging tama ang kanilang formation. Ngunit ang mga pagod na miyembro ng team ay umupo at hindi sumunod. Nang makita ni Porter na nagkakaisa ang buong team na umupo, ngumiti siya at sinabihan si Bug na magbigay ng tubig sa kanila. Kinabukasan, nagmamaneho si Porter kasama ang kanyang ina. Doon sinabi niya na labis na pinapahirapan ni Porter ang kanyang team at sinabi ito ng ina na wala naman daw mali sa kanyang ginagawa at laging sumusuporta sa bawat desisyon ni Porter. Sa wakas dumating na ang football kit para sa kanilang team. At masaya ang mga ito na sinuot ang mga damit. May ilan na hindi pinansin ang proteksyon sa kanilang pribadong parte ng katawan. At sinabi na ang nagsusuot lang daw nito ay mga bakla. Habang nag-eensayo sa field, aksidente nitong nataman ang genitals ni Madlock. Doon nila na-realize kung gaano kahalaga ang pubic protector. Pagkatapos ay bumalik sila sa kampo at wastong sinuot ang kanilang football gear. Nagdatingan na ang mga schedule para sa pagbisita. Dumating ang asawa at anak ni Junior upang bisitahin siya. Samantala, dumating si Daniel upang bisitahin si Willie. Ngunit dahil hindi stable ang emosyon ni Willie, kaya umalis na lang ito. Sa kabilang banda, iniwan din si Bates ng misis nito. Ito ay nagpalungkot sa kanya habang nag-iisa. Lumapit si Porter sa kanya para pag-aanin ang loob nito. Doon sinabi niya kay Bates na maging catcher ng bola na nagbigay ng ganang loob sa kanya. Sa gabing iyon, sumulat si Willie ng sulat kay Daniel. Sinabi niya na susubukan niyang magbago dahil si Daniel lamang ang kanyang mayroon. Patuloy ang mga aktibidad ng training. Ngayon ay 5 araw na lang ang natitira para sa practice ngunit ilan sa mga miyembro ng team ay hindi pa rin magaling sa laro. Sa gitna ng laro, bigla na lamang na-injure si Junior at hindi na siya makakalahok sa laro. Kinabukasan, nag-ensayo sila nang wala si Junior. Bigla nilang nakita ang mga teenager na nagkakagulo. Isa sa kanila ay kaibigan ni Madlock. Habang siya ay papalapit na, pinigilan siya ni Porter at sinabihan na magpakalma. Sumunod si Junior at lumapit sa kanila. Sinabi niya na kahit hindi siya naglaro, kailangan pa rin nilang manalo sa laro. Noong pasakay na sila ng bus para sa kanilang laro, naging malungkot si Evans dahil hindi ito umabot sa mga kinakailangang pisikal na katangian para makasali sa koponan. Kaya inimbita ito ni Porter para maging taga-ayos ng gamit nila. Samantala, hindi pa rin nawawala ang alitan nila Willie at Owens. Bago magsimula ang laro ay pinalakas ni Porter ang loob ng kanyang team. Maganda ang naging simula ng laro ng Mustang ngunit sa kalaunan ay tinambakan sila ng Bennington. Hindi sumuko ang Mustang at nagkaisa ang mga ito para makabawi sa laro, ngunit natalo pa din sila sa laro. Hindi sila sinisi ni Porter dahil sa pagkatalo, sinabi pa nito na mga magagaling ang Mustang dahil sa loob ng 3 linggo ay nakaya nito harapin ang koponan na 3 taon nang naglalaro ng football. Tiwala si Porter na tiyak magtatagumpay sila sa susunod na laro. Pagkatapos ay bumisita siya sa kanyang ina na nakaretay sa ospital. Sinabi nito na nadismaya siya dahil hindi niya nagawang mapatagumpay ang koponan ng Mustang. Ngunit sinabi ng kanyang ina na magtatagumpay din ito sa larong football. Pagbalik nila sa kampo ng Kilpatrick, kinutya ito ng mga kapwang teenager dahil sa pagkatalo. Ito ay nagpalungkot sa kanila, tinawag ni Paul si Porter sa kanyang kwarto. Nagkaroon sila ng pagdududa sa ambisyon ni Porter na isama ang mga teenager sa susunod na laro. Nadismaya si Porter sa kanyang sarili. Ngunit kinabukasan, patuloy pa rin sa ensayo ang koponan ng Mustang kahit walang utos mula kay Porter at iyon ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Nagsimula ang susunod na laban mula sa koponan ng Bulldogs. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagsusumikap, nanatili pa rin ang parehong resulta. Sila pa rin ang natalo. Bukod dito, patuloy silang nag-ensayo ng may sigasig at ang tiwala sa koponan ay unti-unting naitatag. Nagsimula silang magkakasama at hindi sumusuko. At sa susunod na laro, sila ay haharap sa panibagong koponan. Hindi nila pinabayaan ang kanilang pagsisikap. Sa wakas, nagtagumpay sila. At nagbigay ito ng sobrang saya sa kanila.
Upang ipagdiwang ito, naglangoy sila ng magkakasama sa isang swimming pool kasama si Porter. Isang araw, nasa kritikal na kalagayan ang ina ni Porter. Dahil dito, humingi siya ng pahintulot na hindi mag-ensayo. Nang makita niyang hindi nagte-training ang kanyang koponan, pumunta siya sa kanilang base. Lumabas na ang koponang Mustang ay nag-ayos ng bulaklak para sa ina ni Porter. Napaluha siya sa pagtanggap nito. Labis na malubha ang kalagayan ng ina ni Porter. Dahil sa nangyari ito ay labis na nalungkot. Palagi siyang binibigyan ng lakas ng loob sa tuwing nawawalan siya ng kumpiyansa. Kaya lubos na nalulungkot si Porter nang tuluyan siyang iwan ng kanyang ina. Pagkatapos, sumunod ang laban nila sa panibagong koponan at naipanalo ito. Kaya lubos na ipinagmamalaki ni Porter ang kanyang team. Sa araw na iyon, naramdaman ni Porter ang awa para sa mga teenagers sa Kilpatrick Camp na hindi nararamdaman ng maayos ang pagmamahal ng isang ina. Si Bates, na patuloy na sumusubok na mapaibig ang kanyang ina, ay sumulat ng sulat na nagsasabing lalabas siya sa kampo at gagawin ang lahat upang ipagmalaki siya ng kanyang ina. Sumulat din si Madlock ng mga liham sa kanyang pamilya. Siya ay masaya na maging isang depensa na umaatake sa quarterback ng kanyang kalaban at lubos siyang natutuwa doon. Si Leon ay sumulat din ng sulat na natutuwa siya sa paglalaro ng bola, na nagpalakas ng kanyang sigla kumpara noong siya ay nagbebenta ng marijuana. Sumulat din si Willie kay Daniel na nagbago na siya at mas gusto na ang football kaysa sa away. Kinabukasan, ibinigay ni Porter ang sulat ni Willie kay Daniel ngunit hindi siya tanggap ng kanyang ama at sinabi na hindi dapat nakikipag-ugnayan si Daniel kay Willie. Bigla namang dumating si Free sa kampo para makipagkita kay Willie ngunit hindi siya inanyayahan na pumasok. Pag-alis niya, nakita ni Free si Owens na naglilinis. Nang magsimula ang sunod na laro, dumarami ang mga taga-suporta ng Mustang. At nagbigay ito ng motibasyon sa kanila. Dumating ang grupo ni Free upang manood ng laro ni Willie, at sa oras na iyon nanalo sila sa laro ng isang touchdown. Matapos ang season, nakapasok ang Mustang sa playoffs. Naging sikat at dumarami ang tagahanga nila. Lumapit si Free sa field para lapitan si Willie, ngunit huminto siya nang makita si Owen na nasa harap niya. Nag-away sila at binaril ni Free si Owen at tinamaan ito sa balikat. Pagkatapos tangkain uli na barilin ito sa ulo, tumakbo si Willie papunta sa kanya. Bumagsak si Free, at nailigtas ni Will si Owen. Nagulantang si Porter at tumakbo patungo sa kanila. Nagulat si Free nang makita niya na tinutulungan ni Willie si Owen kaya tumakbo ito. Nang dumating ang mga pulis doon, pinaputukan ni Free ang mga pulis at nabaril ito ng pulis na agad naman na ikinamatay ni Free. Lubos na nalungkot si Willie sa pangyayaring iyon. Sa wakas, dinala si Owen sa ospital at swerteng nakaligtas ngunit hindi na siya makakalaro sa final. Bilang resulta ng pangyayaring ito, sinabihan sila na mag-withdraw sa laban dahil ito ay itinuturing na panganib sa iba. Sa kabilang banda, itinuturing na traidor si Willie ng kanyang gang dahil sa pagkapatay ng kanilang pinuno na si Free. Isang pag-aaway ang sumunod sa kanila na nagdulot kay Willie na ipasok sa isang silid. Lumapit si Porter sa kanya at pinayuhan, kahit bumalik siya sa kanyang gang, ituturo siya ng mga ito bilang may kasalanan sa pagkamatay ni Free. Baka pati siya ay patayin nila sa akala na pinagtaksilan siya ni Willie. Lubos na nadismaya si Willie sa lahat ng nangyari sa kanya. Pinagaan ni Porter ang kalooban nito at sinabi na ang kanyang ama ay isa rin talonan at sinamahan niya si Willie. Hinimok ito na magpatuloy sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga taong sumakit sa kanya. Kumalma si Willie, at tinanong kung gaano katagal bago napatawad ni Porter ang kanyang ama. Agad na umiyak si Porter at sinagot na hindi pa niya napatawad ang kanyang ama. Halos hindi makasali ang Mustang sa playoffs dahil sa mga pangyayaring karahasan ng mga gang. Gayunpaman, nagawa ni Porter na pigilan ito. Nag-ayos siya ng mga voluntaryo sa departamento ng pulisya upang magpatrol sa laro. Sa playoff match, sa pagtatapat laban sa koponan ng Bennington, pumasok ang Mustang sa unang round na may score na 0. Pero binuhay ni Willie ang kanilang pag-asa at lumaban sila at tinalo ang koponan ng Bennington sa final na laro. Matapos manalo sa laro ay hindi na sila naging talonan sa totoong buhay.